Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Francis Pizarro, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Shout out sa'yo Antonio Salaw, salamat sa pag-share, isa ka na sa BSCC family. Opinyon at pananaw. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa, di ka dapat mapalipara. Shout out sa'yo Melito Rodelio Militante, salamat sa pag-share, isa ka na sa BSCC family. Ngunit anong nangyari sa Angelica Paz, tanan? salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Pati pangalan sinugal para lamang magkamay hanggang sa maging usakan. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? Josephine Roquero, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC May family. daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Opinyon at pananaw. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payaman. Ngayon na ang simula, isang laging may
tapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, Opinyon at pananaw. dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Magandang hapon po, isang mapagpalayang pagbati ng isang makabuluhang hapon po sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng bansa, ganun din sa iba't ibang dako ng mundo. Marami ho tayong pinagkakausap at so far, siguro dun sa mga tinatawag natin mga service providers, siguro it's high time na medyo improve yung inyong tinatawag na internet services. Pero siyempre, ayaw naman natin sabihin na ang nananabutahe rito yung third player na papasok. Wag naman sana at definitely itong dalawang existing hindi naman sila papayag na masabotahe yung kanilang internet service at siyempre marami ring siniserbisyo ng mga kababayan natin, hindi ba? Pero magkaganon man, we will try our very best na maisaayos dahil marami ho tayong natatanggap na reklamo at the same time kung bakit daw ganon for the past how many days na ngayon. Siguro mag-iisang linggo na yung iba. At yung iba naman nasa ika-4 na araw, yung iba ikalawang araw na nagkakaproblema yung kanilang internet connection. Pero anyway, ipapaabot natin yan sa mga kinaukulan, no? Particular dyan sa dalawang existing, yung Smart at Globe. Magandang hapon po sa lahat. At siyempre, bukod dyan, medyo natawag din ho yung ating pansin. Dahil sa kauna-unang pagkakataon, kung nung mga nakalipas na araw, kung matatandaan ninyo, nasa 3,000 mahigit yung figure na nadadagdag na infected ng COVID-19. Ano ho? Hindi ho ba? Pagkatapos sumunod naging 4,000 mahigit. Kung ilang araw yan at kung ilang araw din na naging 5,000, ngayon pong araw na ito ng Biyernes, sumipa na po sa 7,103 ang mga impeksyon ng COVID-19. So lumalabas po na yung total surges ay nasa 648,066. Nadagdagan ng 13 ang fatalities. So lumalabas na nasa 12,900. Samantalang meron naka-recover na 390. So yung recovery count ay nasa 561,902. So maliwanag, ngayon lang unang nangyari to. 7,103 ang nadagdag ngayong araw na ito. 7,000 mahigit. Sana wag naman maging ganito sa mga susunod na araw. Dapat medyo pababa na ito. Hindi ko malaman kung kanino na tayo hihingi na saklolo. Hindi naman natin ano. Siyempre, lahat naman itong mga nasa poder ng kapangyarihan, panay iwas pusoy, at siyempre, laging sinisisi yung ating mga kababayan. Natural lamang yun. Maaaring siguro dahil marami sa ating mga kababayan pasaway. Pero dapat isipin din nila na there are some attributions coming from them. Di ba? Kung nung nakalipas na taon sana,
medyo naging bukas ang kaisipan ng lahat ng mga miyembro ng gabinete at lahat ng mga itinalaga dyan sa Interagency Task Force, walang magiging problema. Kung hindi naging pasikat yung bawat isa sa kanila, imbis na magtulungan, nagkaintrigahan Mauad, pa. salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Kaya lumabas dyan, isa lang talaga ho yung may delikadesa. Okay? So mga kaibigan, sa ating pagkapatuloy, meron na tayong bibigyang daan, lalo tigit itong magbuena mano dito sa ating pagsasimpapuwid. Si Ma'am Leonida Calagi, Kuya Melito Rodelio Militante, at si Kuya Antonio Go. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Ayan, Ma'am Leonida Calagi, Eve M. Antonio Ramos, Go, salamat sa pag-like na isa at ka si na sa Kuya BSCC Melito family. Rodelio Militante. Good afternoon, Kuya Melito. All the way from City of Calamba. Lalawigan ng Laguna. Ano? Aha. Si Ma'am Josephine Roquero mula sa Tanza, Cavite. Magandang hapon, Ma'am Josephine. And then, si Ma'am Angelica Paz. Blessed Friday and weekend ahead, ha? Sir Tony, sabi na, more power to you at sa buong BSCC family. Keep safe always and God bless be with us all. Likewise, Ma'am Angelica Paz, thank you so much. Sabi ni Ma'am, yan, okay, nakatutok pa rin, ano, si Ma'am Josephine Roquero, si Melito Rodelio Militante, konnichiwa, Sir Tony. Kami, no, o Megumi ga arimasu. Yoni, good afternoon and God bless you in Japanese. Okay. Watashi wa anata wa shitemasu. Aishiteru. Magandang hapon din, Kuya Melito. Thank you so much for that greetings. Ayan, medyo yung sa akin, medyo puro pagmamahal ang nilalaman ang ibig sabihin nun. Okay, si Ate Maureen Advincula, all the way from Zambales. Good afternoon, Ate Mau. How are you? Okay. Thank you so much. Yan, si Ate Mau from Zambales, no? And si Ma'am Ibramos. Good afternoon, Ma'am Ibramos. Sabi niya, good afternoon, Sir Tony. Thanks. Goodness, it's Friday. Blessed weekend and ahead po and to all BSCC family. Thank you so much. Kuya Ricky Tisoy. Yan. Tinatanong, ano ba ang gamot sa COVID? Pre. Well, ang gamot sa COVID, kung hindi naging pabaya yung ating mga nasa poder na kapangyarihan ng isang taon, nagamot na yung COVID. Okay? Hindi ho natin sinasabing naging pabaya sila totally, pero iba yung naging agenda nila eh. Okay? Ikalawa, kung hindi nagkaroon ng pingkian itong mga miyembro ng gabinete nung nakalipas na taon, wala sanang magiging ganitong problema. Siguro kahalintulad na rin natin ang bansang Thailand ba ito? Thailand ba yan? Yan. Naging maayos sila. Ayan. Yan, meron na ba? Okay, sandali lang. Magsasagawa tayo ng adjustment. Kanina pa natin pinoproblema yung ating connection eh. Ano kaya nangyari? Okay? Sandali lang sandali. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang salamat sa labis at pag-like na walang isa ka na sa kulang na BSCC pagbabalita, family. paglilingkod
maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ma'am, okay na? Yan, okay. Thank you so much. Medyo inayos yung kanina. Okay, so thank you so much for that observation, Ma'am Ibramos, ha? Ayan, at ang hirap yung ganitong gadget. Okay, sa ating pagpapatuloy, yun ang sinasabi ho natin. We're still trying to find some ways on how can we get through kung papaano ho natin ito magagawa ng kaparaanan dahil sa kabila ng ating pagsundot, pagkalikot, pagbibigay ng tinatawag na mga pagbuong mungkahi, komentaryo, suhestyon dito sa ating mga nasa poder ng kapangyarihan. Pero siyempre nananatili silang yun ang hindi ho natin mabatid at malaman from these guys. Hindi naman ho natin inaalis yung kanilang siyempre, sila yung nandyan di ba? Sila yung nasa posisyon. Kaya dapat medyo, nagkakaintindihan sila. Katulad nga niyan, itong itinalagang vaccine SARS sa katawan itong si Carlito Galvez, kinukontra yung napaulat na mungkahi ni Health Secretary Francisco Duque III na i-recall yung mga bakuna na ipinadala sa mga probinsya na mayroong mababang COVID-19 cases para ito ma-divert doon sa mga area na mayroong mataas na bilang ng coronavirus disease. Okay? Medyo nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan doon. Kaya yun, nagkakontrahan. Magkasama na po yan o nag-uumpisa na yung pingkian nila. Hindi ba dapat, imbis na mag-away sila ng ganito, ginagawang kagad nila ng kaparaanan dahil yung hinahanap yung hinahanap ni Senator Ping Lacson, nasan yung bakuna? Nasaan yung inilaan, yung mga pondo na inilaan para pambili ng bakuna? Bakit inaasahan natin yung donasyon mula sa China? Paano kung walang dumating na ganun? Actually, kumbaga sa sa dami, 100 milyon ng populasyon nating mahigit ilan lang yung Shout out sa pinadala. iyo, George Rojas. So, Salamat kumbaga sa pag-shared. Isa ka na sa Sus, Mario BSCC Joseph, nabuhay family. ito. Di ba? Nasaan na yun? Yun, walang makasagot nun. Maski yung tagapagsalita, hindi masagot-sagot yun Yun ang ipinagtataka natin. Kaya, paano na lang? Yan katulad yan, hindi na sila magkaintindihan. Carlito Galvez, yan ang itinalaga nitong si Ginoong Duterte bilang vaccine czar. At ito namang si Francisco Duque, ang Health Secretary, tagapamuno nitong IATF. Di ba? Na ilang beses nang re-resign pero hindi, patuloy pa rin kinakalong. Yun, nag-aaway sila ngayon, hindi magkaintindihan. Paano na lang ang mangyayari niyan? Biruin mo, talagang kinontra, doon sa sinasabi. Kinontra talaga ni Ginoong Carlito Galvez yung mungkahi ni Secretary Duque na i-recall, kunin na muli, bawiin yung mga bakuna na ipinadala dyan sa mga lalawigan na merong mababang COVID-19 cases. Para nang sa ganun daw, ma-divert ito dun sa mga kaso na mataas yung impeksyon ng coronavirus. Okay? May punto rin naman. Pero dapat hindi sila nag-aaway ng ganito dahil meron naman talagang pambili, may nakalaang pondo. Hindi ba? Yun ang hanggang sa ngayon ay hinahanap ng ating mga kababayan. Broad Sus, Maria Streamcast Santissima, buhay Communicators, ito. salamat sa pag-like na Ayan. isa ka na sa Okay. BSCC family. Sabi ni okay, si Ma'am Josephine Roquero all the way from Tansa, Cavite. Si Ma'am Mercy Ong. Nanonood na ngayon. Thank you so much, Ma'am Mercy Ong. Good afternoon.
Kumusta po? God bless you too. Okay. At doon naman sa sinasabi naman, ayun nga, no? Nasagot na natin si Kuya Ricky kung Ricky Tisoy, no? Kahit manawari, medyo you can easily read between the line, Kuya Ricky, no? Ang importante rito, nasabi natin yung mga dapat sabihin at kahit manawari, hindi magkaroon ng tinatawag na balat sibuyas. Itong mga gumawa na lang sila ng trabaho nila, imbes na medyo masaktan sila doon sa mga katotohanang nakikita nila, naulinigan nila, di ba? Gawin na lang nila yung kanilang katungkulan bilang mga appointed officials. Di ba? Dahil may mga tungkulin namang pinanumpaan itong mga ito eh. Okay? Dito naman sa Pasig City, sa lungsod ng Pasig, merong 37 lugar dito ang siyang naka-lockdown sa ngayon. Dahil lumalala nga itong pagdami ng kaso ng COVID-19. Yan Ayon yan sa mismong pahayag ng mismong ama ng lungsod ng Pasig sa katauhan nitong si Mayor Vico Soto. Yan. At dyan naman sa lungsod ng Maynila, ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila ay sinususpinde ang lahat ng mga aktibidades. Yung mga aktibidades para sa mahal na araw dahil nga rito sa pagsipa ng COVID-19 cases. Yan ang sinasabi naman ni Mayor ni Yorme, ni Isko Moreno. Okay? Yan. At ito pa yung sinasabi, kaya nga medyo alam mo ninyo sa panahong ito, pero yun, tagal-tagal na, dapat sana medyo nagawa na ng paraan, hindi babagal-bagal itong ating mga nasa poder ng kapangyarihan eh. Ito pong World Health Organization ay maaari magsumite dito sa Food and Drug Administration ng aplikasyon para makapagsagawa ng vaccine clinical trial sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayan next week pa. At itong vaccine expert panel ay nire-review yung kasalukuyan, nire-repaso yung safety at efficacy ng mga datos ng coronavirus shots na siyang masusuri ng WHO. Yung Solidarity Trial, ito yung tinura nitong si Eric Domingo eh. Yan ang tagapamuno ng FDA. At yung pagkaka-aproba ng magkabilang panig dito sa naturang vaccine expert panel na ito at yung Ethics Review Board, kinakailangan ho kasi ito, no? Kinakailangan ho ito bago makapagsimula ng sariling pagripaso ang Food and Drug Administration. Ayan. Okay. Ito yung ang daming mayroong mga tinatamaan talaga ng COVID. Ito lang si di ba? Sinasabi ni Ginoong Montulpo, di ba? Na itong si Ginoong Debolsinas, yung PNP chief, halos magkapanabay silang naturukan eh. Nung bakuna, nung Nobyembre, nung isang taon. How come, meron daw si Ginoong Debolsinas. So, medyo nagkakasilipan na doon sa iisang pansitan. We still don't know what will be the next observation at siyempre hindi ho natin malaman eh. Siyempre after all those chronological event yung tinatawag na mga pangyayari niyan siguro mag-isip-isip na yung ating mga kababayan. Okay? Okay, sa ating pagkapatuloy, bumabati na magandang hapon si Kuya Louie del Rosario. God bless you always. Likewise, Serafin Marabot, magandang hapon din. Ayan, yung ating schoolmate, ang ating kaibigan. Thank you so much for joining in. Ayan, sabi ni Mama Ibramos, ang gulo po nila. Sila po nagkakagulo. Walang proper endorsement ang isa't isa. Totoo yan. Hindi ba nung isang taon pa, kanya-kanya sila ng sagwan eh. Itong nasa Interagency Task Force, kanya-kanya sila ng pasikat eh. Kanya-kanya sila ng grandstanding.
hanggang sa nagkawindang-windang. So, sinong napiperwisyo? Yung ating mga kababayan. Meron bang nagawa ang punong ehekutibo? Ha? Ilang madaling araw na nagpe-press briefing na recorded, sanitized, pero walang ano. Pero kapag medyo may konting pagpuna, doon nagiging sensitibo, doon magre-react. Instead na mag-focus sa pandemya, kung ano-ano pinagsasasabi at ano ba ito? Ilang pagmumura ng Sus Maria Santissima. Anyway, sabi naman ni Kuya Melito Rodelio Militante, ang problema po kaya hindi bumababa ang COVID ayon sa personal experience ko ay una, pataasan ng ere, pagalingan at pagpapabaya ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Ikalawa, kawalan din ng disiplina ng mga mamamayan. At sa palagay ko, may kasamang pananakot na tumataas ang kaso ng COVID nang sa ganon maobliga ang mga mamamayan sa agarang pagbabakuna ng Sinovac. Ayan, talagang punto por punto yung sinasabi ni Kuya Melito ha. Doon sa una, sakto. Di ba? Kanya-kanya sila ng payabangan pagalingan Ha? Yung pangalawa, yung kawalan ng disiplina ng mga, totoo yan. Yung iba talagang puro pasawayan Di ba? Mahirap pagsabihan, makukulit, puro pasaway. At yung ikatlong sinasabi niya, may kasamang pananakot para dun sa tumataas na ma-oblige, no? Maobliga yung ating mga mamamayan na magpabakuna nitong Sinovac maski labag sa kanilang kalooban. Di ba? Ang problema, pagka naturukan ka ng isa, kailangan mo pa ng isa. Ang problema, yung ibang doses, ipinadala na nga sa probinsya Kaya ngayon, nag-aaway itong si Carlito Galvez, yung tinalagang vaccine czar, at si Secretary Duque. Di ba? Hindi sila magkaintindihan. Mario Joseph, na buhay ito. Sabi ni Ma'am Ibramos, para silang natatalanta sa kakaunting vaccine. Yun na nga, sinasabi natin, ang dami-daming pera na dapat ipam-purchase yan. Na wala namang problema. Ang ipinagtataka natin, saan napunta yun? Naghahanap na rin si Senator Ping Lacson At hindi lang siya. Marami, ilang linggo na nagtatanong yung ating mga kababayan, where is it? Nasaan yung pondo? Yan. Sabi ni Serafin Marabot, sabi nga ni Digong, maliit na bagay lang ang dinadanas natin. Ano na kaya ang malaking bagay na siguro nasakop na tayo ng China? Pwede. Ha? Actually, hindi ba nung panabanggit niya, ay gustong-gusto niya maging lalawigan ng China itong Pilipinas. Ilang beses niyang binanggit yan sa sa mga public speaking engagement niya. Puro pabiro na hindi maintindihan kung gaano katotoo. At pagkatapos nun, maski ganon, talagang puring-puri niya yung China Di ba? Hindi niyo pwedeng banatan ng China dahil siya ang kalaban niyo meron bang meron bang kapag medyo ikaw ay medyo halimbawa kasama ka sa gabinete pagkatapos kumontra ka, may kalalagyan ka niyan. Sabi ni Ma'am Mercy Ong, Kuya Tony, grabe na nangyayari sa bansa natin. Nakakatakot talaga kahit anong ingat natin na naway gabayan tayo Huge ng Salaw, puong may salamat kapal. sa pag-like na isa ka na sa BSCC Thank family. you so much. Thank you so much for that comment, Ma'am Mercy Ong. Totoo yung sinasabi nyo, talagang grabe na nangyayari. Ang pinagtataka natin, kung ikakawing natin at kung iaakibat natin yung sinasabi ni Serafin Marabot, maliit na bagay. Sabi ni Ginoong Duterte, maliit na bagay lang yan. Ang dami na impeksyon, maliit na bagay pa rin ba yan? Yung pondo para sa bakuna, inaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Yung inutang sa Asian Development Bank. Ano na nangyari? At bukod ron, meron pang Baho 1, Baho 2. Yung SAP 1, SAP 2, hindi nga na kompleto yung SAP 1. Yung SAP 2, nasaan na?
Sobra-sobra na yun eh. Di ba? Ang ipinagtataka natin, nasaan? Nasaan itong mga na pondong ito? Yun ang katanungan ng ating mga kabayan. Dahil kung medyo magiging transparent lang sana, walang magiging problema. Kung magiging transparent lang, yung magiging totoo, itong lahat ng nasa poder ng kapangyarihan, ang ganda. Kaso, pinanindigan nila eh. Hindi na natin alam kung ano ang mangyayari dito sa ating isang bansa. Diyan sa nangyayari ngayon. So, sabi, katulad yan, merong inilunsad yung kahapon na pantapat sana doon sa kanilang pulutong sa aspeto ng politika. O sasabihin, ang aga nyo namang namumulitika. Dapat magtuon kayo dapat kayo nagtutuon ng pansin sa ano. Sino bang nauna dyan? Hindi ba? Kayo nga ang panay ng di ba? Merong mga tarpaulin na ipinakalat, ran. So pagkatapos, eto na, nung magsalita sa publiko, itong si Ginoong Duterte, binati lang niya ng Mr. President, itong si Bongo, na hindi ko alam kung may naipasang batas sa Senado. Hindi ko alam kung nagampanan niya yung tungkulin bilang senador. So, nagpakalat din ng mga tarpaulin. Tapos may mga personal na relo. Sinong namumuliti ka ngayon? Di ba? Tapos, ano niya naman doon sa mga hindi naman kayo kinakalaman sa totoo lang. Gusto lang ng medyo magkaroon tayo ng matino na gobyerno. Matino na dapat mamuno. Yun lang yun. Sus Maria Santissima. Sabi ni Ma'am Josephine Roquero, siguro ilalaanan nila sa halalan ng pondo. Yung pondo ng gobyerno. Sabi, darating daw ang vaccine sa Marso 28. Tingnan natin kung darating talaga yung manggagaling sa India. Aalamin natin yan. Pagka walang dumating, chinuchubibo lang tayo. Good time lang tayo, Sus Maria Santissima. Payag ba kayo na lagi na lang tayo good time? Lagi na lang tayong gogoyoin? Sino yung nasa losing end, di ba? Ang sambayan ng Pilipino, di ba? Sabi ni Ma'am Angelica Paz, wala pong financial at operational transparency sa pandemic management. That's very true. Super true. Hindi na alam kung ano ang direksyon na patutunguhan. Nakatago ang mga datos, yung totoong mga datos, pinansyal at vaccination program, if there is any, really, ako nakikita ko rito, Ma'am Angelica Paz, wala. Maski 74 ang gawin mong chairman, 74 na track ang gawin mong chairman ng Commission on Audit, hindi makikita yan. At buti ko ipakita yan. Di ba? Dahil once sa may nasilip, magkakawindang-windang sila pare-pareho rito. Damay-damay na lahat. Ngayon, kung iniisip nila na hindi sila makakasuhan, wag silang pakasiguro. Magandang hapon din kay Ma'am Lilian Gabriel. Good Friday po. Ma'am Lilian, thank you so much. Thank you so much for joining in. More power daw sa program. Salamat po, Ma'am Lilian. At sabi ni Kuya Melito Rodelio Militante, alam niyo, Sir Tony, sa nararanasan ngayon ng mga Pilipino, di natin maiaalis sa kanila ang makapagmura at makapagsalita ng mga maanghang sa mga walang kwentang namumuno, lalo na sa DOH, FDA, at iba pang sangay ng gobyerno. Totoo yan. Siyempre, sila yung nakasasaklaw niyan eh. Di ba? Sila nakasasakop niyan. So, dapat sana, meron silang partisipasyon at hindi sila po pwedeng magtikom ng bibig. Hindi po pwedeng, hindi pwedeng sabi kasi sa taas, wag ako magsalita tungkol dito eh. Naku, hindi po pwede ako magbigay ng statement. May go signal ang itaas na wala akong dapat sabihin. Ganun na nangyayari eh. So, sino nagmumukhang tanga rito? Bukod sa sila,
yung buong pansitan at ang lubhang nagiging kaawa-awa rito, ang taong bayan na hindi nai-inform, hindi na ipapaabot sa kanila yung tamang impormasyon. Di ba? Yan, sabi ni Ma'am Lilian Gabriel, mahirap po umasa ka, Tony. Tama po kayo, lagi tayong niloloko ng gobyerno. God bless po and stay safe and healthy. God first. Lilian Gabriel, Thank you so salamat sa much. pag-like na isa ka na sa BSCC family. Thank you so much, Ma'am Lilian Gabriel. At ito na nga po yung sinasabi ho natin. At kahit manawari, let's just hope and pray. Let's keep our fingers crossed. Siguro, umpisahan ho natin dito dahil definitely sa time team na panalangin, hindi ho po pwedeng manaig at mangibabaw ang kasamaan. Siguro ang panawagan na lang ho natin sa ating mga minamahal na mga kabayan, lalo tigit dun sa mga nakatutunghay nitong ating pagsasimpapuwid dito sa Broad Streamcast Communicators. Kung halimbawa dun sa inyong barangay, marami kayong kakilala, ka-vibes ninyo ang inyong kapitan ng barangay o yung mga kagawad, umpisahan natin dun. O yung sektor ng kabataan, kakilala ninyo, nasa pakiwari nyo may malasakit. Malito Rodelio Militante, madali naman salamat sa pag-like na isa ka na Madali sa naman BSCC pakiusapan yan. family. Yung mga church organizations na po pwedeng pakiusapan yan na pwedeng magsilbing mga prayer warriors. Di ba? Magsama-sama ho tayong manalangin at idalangin po natin sila na kahit manawari ay magkaroon ng paglilinaw sa kanilang kaisipan para yung mga maitim nilang balakin at the expense of those who trusted them, yung mga nagtiwala sa kanila. Isama na natin dun yung mga nagoyo, yung mga naisahan. Di ba? Ipanalangin po natin sila. I-pray over po natin. Baka sakaling sa pamamagitan nun, medyo magkaroon ng tamang at mapaglinawan ng kaisipan itong mga ito. Alam mo natin, yung iba sa mga miyembro ng gabinete, alam mo natin na napipilitan na lang, hindi sila makapagsalita, hindi nila masabi yung gustong sabihin. Yun na nga lang, siyempre. Kaya nga tinatanong ko sino pa ba rito may delikadesa? Mukhang wala na talaga Di ba? Bukod sa naunahan ng takot, siyempre, takot na mamura. Ikalawa, they don't have any choice just to follow. Di ba? They have to toe the line. Ganun lang. Siguro ganun lang kung yung ating last phrase para sa ating pagtulungan ho natin ito. Kausapin natin yung mga dapat kausapin. Taos puso nating ipanalangin sila. Kung kinakailangan, ipagsimba natin sila ng paluhod, baka sakali, na magkaroon ng pagbabago yung kanilang kaisipan at mamutawi sa kanilang kaisipan na, o nga pala, mukhang mali yung ginagawa ko. Ako yung tinaguriang ama ng ating bansa, pero gano'n, yung mga ganyan, di ba? Baka sakaling magbago At baring dumating yung pagkakataon na biglang magkaganon, di ba? Malay natin dahil baka yun na lang ang huling baraha. Di ba? At pati na rin yung mga tinatawag natin na mga parehas. Ang laro ng mga sundalo. Alam kong may mga puso yan. Isama na rin natin sa panalangin. At maaring sila manalangin din. Di ba? Yan ang pinakamainam. Alam ko, yan ang pinakamainam na sandata. Okay? At sabi ni Kuya Melito, yan po ang palaging idinadalangin namin ng mga tropa sa tuwing may meeting kami. Na naway magkaroon ng milagro, na magbago ang kasipan ng mga nasa poder ng kapangyarihan. Tama, di ba? Yan lang ang nakikita kong last recourse Sa ngayon, dahil kumbaga sa ang titigas ng nila hindi ko maintindihan kung bakit. Di ba? Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Di ba? Kaya siguro isang time team na panalangin na kung merong makakausap, mahihikayat na baka pwede ipagdasal natin itong mga ito, itong mga nasa poder ng kapangyarihan, baka sakaling magkaroon ng direksyon itong ating kaisa-isang bansa. Dahil kawawa naman yung next generation, yung susunod na salinlahi, kapag hindi nagawa ng kaparaanan itong mga
patungkol dito sa bagay na ito. Yan. So, merong nagsabi dito, hindi natin malaman kung sino ito. Katoni, maraming tao ang may sariling mga interes. Hindi ang maglingkod sa taong bayan, kundi ang paano siya magkakapera, paano lukohin ang taong bayan, puro salita. Maka-Diyos, makatao, pero makasariling interes. Maawa kayo sa taong bayan. Hindi natin alam eh. Ang ginamit niya, yung broad streamcast communicators, hindi nagpakilala. Anyway, mga kaibigan, tayo po magpipinid na muna ng tabing. Kaya nga sinasabi ho natin na kumausap po tayo. Siguro yun po ang bibitiwang kong mga kataga ngayong araw nito ng Biyernes. Umpisahan natin, Umpisahan natin mamaya na kumausap ng mga kaibigan natin, ay mga kakilala, pamangkin, o ganyan, o may kakilala ka ba? O, di ba? Pinsan, di ba? Umpisahan natin na ganun. At pagkatapos, baka sakali na matulungan tayo sa pamagitan po ng mataimtim na panalangin at maaaring yun ang maging daan para mabuksan ang kaisipan nitong mga nasa poder ng kapangyarihan at magbago na sila doon sa kanilang mga iniaasal na hindi dapat. Okay? Yan. Pero hindi, alam mo, Kuya Melito, maski hindi sila bumababa sa grassroots, no? Actually, talagang kinakailangan para malaman nila yung problema. Pero maski hindi sila yung tinatawag na bisa ng at kapangyarihan ng panalangin. Yan eh. Kumbaga sa makapangyarihan yan. Kaya yun ang gawin natin. Ha? Okay? So mga kaibigan, yun lang ang ating huling mga kataga para sa ating mga pakiusapan natin, yung ating mga kapitbahay, mga pinsan, kamag-anak, pamangkin, mga anak, mga apo, yung mga kapitbahay, na siyempre yung mga kabarangay ninyo dyan. Pagtulungan natin, ipanalangin natin sila. Magdasal tayo para nang sa ganun mabago yung takbo ng kanilang kaisipan. Okay? So mga kaibigan, hanggang dito na muna. At antabayanan po ninyo si Ginoong Samuel Gabot para sa susunod na pagsisimpapuwid. Yung pagsisimpapuwid ng palatuntunang asintado. Hanggang mamayang alas 8 po yan. So sa ngalan po ng ating technical director na si Gino Salaw, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw. Nag-iiwan ng mga katagang ang maglingkod sa karamihan ay may pagkakapuri ng bawat nilalang. Sama-sama ho tayong manalangin para sa kinabukasan nitong ating minamahal na inang bayan. Magandang dapit hapin po. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa, di ka dapat maparuhara. Tanong nangyari sa dangal, pati pangalan sinugal.
para lamang magkaman hanggang sa maging usakan. Boomers ni Javier, salamat sa pag-like sa isa ka na sa BSCC family. Magbago Opinyon at pananaw. kahit san ka man patungo, may daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo, may daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payaman. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito Shout out tayo sa'yo, Harry Rizal, isa ka na sa BSCC nagmula. family. Dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.